Alam niyo po ba na ang paru-paro hindi lilipad pag umuulan? Bakit? Kasi mababasa yung kanyang pakpak. Pag nabasa ang kanyang pakpak, mahihirapan siya at baka ito ay ikamatay niya. Napakaganda pong aral, no? Na pag merong bagyo sa buhay mo, ang pinakamagandang gawin ay huminto at magpahinga ka. Madalas yan ang problema natin eh. May masama nang nangyayari sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, lalo pa tayong napapasama. Minsan, merong mga tao, marami na nga silang utang, nagagawa pa nilang sumugal. Bakit? Iniisip na sa pagsusugal, magkakaroon sila ng pera. Pag mainit ang ulo mo, ang unang-una dapat na hindi mo dapat gawin ay yung magsalita ka. Kasi baka meron kang masabi na pagsisisihan mo. Amen? Ang sabi nga, ang salita parang toothpaste. Pag lumabas na yan sa iyong bibig, hindi mo na maibabalik muli. Merong iba, pag bumagsak sa test, nadidepress. Kung bumagsak ka, ano kailangan mong gawin? Pahinga ka muna. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili. Pagkatapos ng ilang panahon, sumubok ka muli. Hindi yung bumagsak ka, susubukan mo na naman muli. Na hindi ka nagpahinga, magulo ang isip mo, babagsak ka muli. Hindi po masama ang magpahinga. Tandaan nyo yan. Lalong-lalo na doon sa mga hindi tumitigil na nagtatrabaho. Kailangan nating huminto, kailangan nating magpahinga. Kung gusto mong mas makalayo ka sa iyong paglalakbay. Tandaan natin na minsan ang pinaka magandang magagawa natin ay hayaan na lumipas, umalis ang bagyo ng ating mga problema. Tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Nung umuulan, natulog siya, nagpahinga siya. Walang problema kung hihinto ka at magpapahinga ka. May problema pag hindi ka nagpapahinga kasi magkakasakit ka. Pag hindi ka tumigil, baka masasaktan ka. My dear friends, take all the time that you need to rest. Tao po tayo, hindi po tayo robot. At maniwala ka na pagkatapos dumaan ang problema mo, makakalayo ka din sa iyong paglalakbay. Makakamtan mo din ang iyong panaginip at pangarap sa buhay. Alam niyo po, marami ang mga depressed sa problema nila. Ano po ang pinakaugat ng kanilang depression? Ito po, kasi gusto nilang kontrolin yung hindi nila makontrol. Makokontrol mo ba ang pagkakasakit? Hindi. Bigla na lang dumadating yan. Di po ba? Makokontrol mo ba ang aksidente sa buhay natin? Hindi. Bigla na lang dumadating yan. Makokontrol mo ba ang ekonomiya? Hindi. Minsan talaga nagiging matumal ang negosyo. Minsan naman malakas ang business. Makokontrol mo ba ang pag-iisip ng isang tao? Hindi. Isang araw, kinagigiliwan mo siya, tuwang-tuwa ka sa kanya. Pero isang araw, nagbabago yan. Nagiging mataray, buwisit, mainitin ng ulo, walang pasensya. Kaya nadidepress ka kasi gusto mong hawakan, kontrolin ang lahat ng bagay. Gusto mong maging payapa, gusto mong maging masaya. Just allow things to unfold. Let it be. Hayaan mo. If you cannot control it, and then allow God to control it. Allow God to hold on to it. Hayaan mo kung wala kang magagawa. Hayaan mo ang Diyos. Siyang may magagawa. Siyang mas makapangyarihan kesa sa iyo. Tingnan mo man, gagaan ang iyong balikat. Mawawala yung stress ng iyong pangangatawan pag inaalay mo sa Diyos ang lahat. When you have a big problem in your life, try this. Practice pausing or stopping. Because there is great power in pausing and stopping. May kapangyarihan po, may lakas sa pagtigil. Ano man ang nararamdaman mo ngayon. Pagod ka, tumigil ka. Nag-aalala ka, tumigil ka. Nai-stress ka, huminto ka. Nagdududa ka, tumigil ka. Galit ka, pahinga ka, huminga ka. Nagmamadali ka, huminto ka muna. Kung gutom ka, tumigil ka, kumain ka. Takot ka, huminto ka. Naguguluhan ka, magpahinga ka. Kung nawawalan ka ng tiwala sa iyong sarili,